Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw. Mga kabunyog, pag-usapan natin itong tungkol sa sinabi o naging reaksyon ni Senadora Risa Hontiveros sa inilabas na Executive Order number 39 ng Presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. Sa ilalim ng nasabing Executive Order number 39 ay ipinag-utos ng Pangulo ng Pilipinas na lahat ng negosyante na magbebenta ng bigas ay dapat ang maximum na presyo ay 41 sa regular milled rice at 45 sa well milled rice. So kumbaga nag-set o nagtakda ng price cap o price ceiling ang Palasyo ng Malacanang para daw matulungan ang mga konsumidor o ang ating mga kababayan na pinahihirapan na ng napakataas na presyo ng bigas. So, ang reaksyon diyan ni Risa Hontiveros, trabahong tamad ang price cap na yan. Ay ngayon, pinapanood ko, nakikita ko sa social media, laman ng mga inaatake ngayon. Tinitira. Lahat ng mga Marcos at Duterte vloggers, ang topic nila si Risa Hontiveros. Bakit? Bakit nila nagiging topic si Risa Hontiveros? Ay kasi nga sinabi ni Risa Hontiveros na trabahong tamad itong price cap. Ay galit yung mga makamarcos na vloggers at saka maka-Duterte. Sabi nila, maganda na nga ang ginawa ng presidente. Pupunahin mo pa. Ayun. Kaya maganda to pag-usapan natin. Tama ba ang sinabi ni Senadora Risa Hontiveros na trabahong tamad nga ang price cap ni Marcos? At bakit niya sinabing trabahong tamad ito? Yan siguro magandang mapag-usapan natin. Sa mga hindi nakakasubaybay nito, mga kabunyog, mga kababayan, dahil sa napakataas na ng presyo ng bigas, umaabot na ng 56, mayroong 60, may mataas pa nga sa 60. Ngayon, ang ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr., naglabas siya ng executive order noong isang araw. Executive order. Ano ang nakalagay sa order ng presidente? Executive order number 39. Lahat ng magbibenta ng bigas, yung mga negosyante sa bigas, ng bigas, mayroon ng cap. Ibig sabihin mayroon ng ceiling. Hindi pwedeng lumampas doon ang presyo. Ano ba? Magkano ba yung presyo? 41 pesos sa well-milled rice at ay sa regular. Yung regular na milled rice ay 41 at yung well-milled rice ay 45. Hindi na pwedeng lumampas doon. Pag lumampas daw doon ay huhulihin. Mapaparusahan ang hindi susunod. So ngayon, sa panlabas or kung sa biglang tingin, parang maganda yung ginawa ni Marcos Jr. Kasi talaga namang napakataas na ng presyo ng bigas grabe ng pahirap sa bayan. Kaya sa iba, sa biglang tingin, parang magandang tingnan at maganda. Parang nagmamalasakit sa mahihirap nating mga kababayan itong administrasyon ni Marcos Jr. Kaya lang, kung sa malaliman mong pagtingin at malaliman mong pag-aaral, parang mas problema ang dadalhin nito. Mga kabunyog, problema. Kaya nga sabi ni Risa Hontiveros, ito yung kumpletong sinabi ni Risa Hontiveros. Ang sabi ni Senadora Risa Hontiveros ito, price controls are cures that could be even more worse than the disease. The price control is quite a lazy job. If there are hoarders who want to reduce the rice supply in the market and jack up the price, then they should be caught. O yan. Yan yung ibig sabihin. Yan yung kompletong konteksto ng sinabi ni Risa Hontiveros. Yung mga vloggers kasi ng Marcos, sinisiraan si Risa Hontiveros na parang ang pinalalabas na si Risa Hontiveros ay kontra sa ginawa ni Marcos Jr. na nagtakda ng price cap. At ang komentaryo daw ni Risa Hontiveros, trabahong tamad ang pagtatakda ng price cap. Unang-una muna, ano ang ibig sabihin ni Risa Hontiveros ng trabahong tamad? Ang sinasabi kasi ni dating incumbent senator pa yan, si Risa Hontiveros, ang sinasabi niya,
ang sabi ng gobyerno, ang problema ngayon tungkol sa pagtaas ng presyo ng bigas ay dahil daw sa mga hoarders. Yung mga yung mga nagtatago ng stock ng supply ng bigas. Artificial yung kakulangan ng supply ng bigas kasi yung mga nag-import ng bigas galing Vietnam at galing India, tinatago sa kanilang mga bodega yung mga sako-sako. Daan-daan libong sako ng bigas naka-stock, hindi linalabas. At dahil hindi linalabas, itong mga hoarders na to, mga smugglers na to, nagkakaroon ng artificial shortage. Artificial dahil sa totoo, hindi naman dapat magkulang-kulang ng supply. Nagkukulang-kulang ng supply dahil tinatago ang supply ng bigas sa kanilang mga bodega. Pag mataas na ang presyo, sa kanila ilalabas. Yun yung sinasabing problema. Ngayon, ang sabi lang naman ni Risa Hontiveros, kung talagang ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas ay itong mga hoarders na to, itong mga importers na ito nagahaman, ang dapat na gawin, hulihin sila. Hulihin, yun ang dapat gawin. Yun ang dapat gawin, yun ang tamang gawin. Hulihin sila, arestuhin, kasuhan. Pero, yung itakda mo na sa buong Pilipinas, ang presyo ng bigas ay hindi tataas ng 41 at 45, lahat niyan mahahagip. Kahit yung mga maliliit na negosyante na hindi naman nagsasamantala, kahit yung mga matitino naman na negosyante na okay na sa kanila yung tumubo ng konti, hindi naman sila involved dyan. Yung mga small retailers, madadamay dito, pahihirapan ito. So, ang sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros, mangyayari nito, mas magiging problema pa ito kaysa sa solusyon. Kaya nga ang sabi niya dyan sa statement niya, parang mas magigi pa itong itong price control na ito ay hindi cure. Mas malala pa ito kaysa sa disease. Yan yung ibig sabihin, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi naman sa talagang tahasang kinukontra yung ginawa ni Marcos Jr. na price cap. Maganda nga eh. Sa biglang tingin, magandang tingnan. Pero, kailangan mong tingnan yung mga consequences. Kasi ang lahat ng bagay magkakaugnay. Anong kaugnayan nito sa ibang bagay? Pag nag-set ka ng price cap, ang presyo na ay 41 at 45, hindi na pwedeng tumaas doon. Yung mga negosyanteng bumibili ng palay mula sa mga magsasaka, magkukontrol na. Kasi pag bumili kami sa inyo, hindi kami makakabawi. Kasi ang presyo ng gobyerno na itinakda, 41 lang at 45. Ito yung problema talaga. Mahirap kasing dinidikta. Mahirap yung ini-impose. Dapat, ang sa totoo lang, ang dapat na solusyon talaga dyan, tulungan yung mga magsasaka na bumawas yung gastos nila sa produksyon. Kasi ang mahal-mahal ng gastos ng mga magsasaka, mahal ang abono, mahal ang pesticides, yung mga bayad dun sa mga nagtatrabaho, mahal. Ngayon, pag kinumpute na yung kabuuang gastos ng farmers, napakataas. Dahil napakataas ng production cost, pag binibenta nila yung produkto nila, mahal. Kaya yung negosyante, binibili nila yung produkto ng magsasaka na mga palay, mahal. Dahil mahal yung bili nila, nagmamahal ang bigas. So, ang solusyon natin dito, dapat yung production cost mapababa. Pag napababa yung production cost ng mga magsasaka, hindi kailangang itaas yung presyo ng palay. Hindi kailangang itaas kasi mababa rin naman yung production cost ng magsasaka. Pag mababa yung presyo ng palay, pero kumikita pa rin ang magsasaka, okay lang yon. Pag mababa ang presyo ng palay, pero kumikita pa rin ang magsasaka, hindi kailangang itaas ng negosyante ang presyo ng bigas kasi hindi niya naman kinuha sa mataas na farm gate price ang palay. Yun yung kailangan. Magkakaugnay yan. Pero kung itong gagawin mo, sasabihin mo sa mga negosyante, ito lang dapat ang presyo ng palay nyo. Anong bigas? Wala. Ano yan? Artificial na solusyon yan. Baka mas maging problema pa yan pagdating ng panahon kaysa maging solusyon. Yan ang sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros at ni dating Senador Kiko Pangilinan. So sana naunawaan natin to. Ito yung hindi naunawaan ng mga vloggers na makamarkos.
binabatikos nila si Risa Hontiveros. So yan mga kabunyog ang ating naging topic ngayon. Kaugnay po dito sa sinabi ni Risa Hontiveros na sa trabahong tamad ang price cap ni Marcos Jr. Yan po. Okay. O sige po mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Pakishare po nitong ating naging live ngayon mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.